record in this. Okay. What we're going to do is, ano lang siguro muna. Pastor Philip or Pastor Kim, madami ng ano na-cover natin. No? So if I would ask saan yung mga gaps, medyo can you specify, pinpoint kung ano yung you need more clarification? So, ako maraming clarification. Pero basta hindi ko paano ba explain? Kasi basic na basic pala. How about we go through John na lang, John 1, and then para ma-recognize nyo yung ano. Okay, ganito na lang. We'll look at John 1. Dun sa Greek mismo, no? Okay. Okay. And Arctic. Okay. Let's do this. Sandali, parang mali. Yan. What do you see? You see as ano? You see something? Share screen? Meron. That big enough? Yeah. Okay, sige. Pastor Tim, baka mahirap sa'yo, masyadong maliit. But anyway, si Pastor, Philip, can Okay you read? naman, okay. Can you read now? Go. Yes. This sige. Try to read daw. John 1:1. N. Okay? Tama ba? Tama. Baka Eve, ha? N, RK. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Sige lang. RK, N. That would be, since long, that would be ain. Normally ain. Ain. Okay. Kasi ito, N. Then this one is ain. Okay. Then, okay. Nagtataka lang ako. Yung mga tuldok sa taas na yun, yung mga ganyan, ano lang ba yun? okay. Sige. Kasi, ang nangyayari dito is, bigkas lang ba yan? okay, ito yung tinatawag ito ng smooth breathing mark. Pag ganito kasi siya, pag ganyan, hindi mo siya like this one, hindi mo siya ibibigkas. Ang tawag yan is smooth. Okay. Pag ganito naman, pabaliktad, this one, pabaliktad, ang tawag dyan is rough. So meron siyang H sound. So yan, parang ganun ba yan? Kaya nagiging ho. So ang reading nito is ho. Okay. So tandaan natin itong breathing marks. Pag ganito, may H siya. Pag ganito, so ito yung may H sound. Ano ba, intermediate na ba yan? Hindi. Ibig sabihin ano to? Basic yan. Basic to kasi dapat dun sa reading, ano na to natin? Nakuha na natin to. Okay. Sige lang, no worries. Ganito talaga. So, ganito, kaya naging ganyan siya. Dapat kung maliit na word tong N, ito, dapat ganyan siya. Kaya lang nag-capital siya kaya ginanyan niya. Pero kung sa example, ginanyan niya to, so nagiging hen siya instead of N. Hen. So parang may ganon. Parang may H. Itong mga ito, wag na muna to. Itong mga accent marks ito. So bakit nagkaganito? That would be later. Okay. Sige. So let's go. Let's read again. Ayan. Sana tayo ho. Okay. Tapos yung ano yan, lambda yan.
Logos. 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 Kai. Ewan ko kung tama yung basa ko. Tama, Kai. Sa Kai. sa academic, Oo. ang tawag nila diyan is Erasmian pronunciation. Kai. So, ganyan. Pero Kai. may mga modern kasi ngayon, pag minsan baka naka-download kayo ng audio. Minsan ang ano nila nito is K reading. K. So parang Ah, yeah, Keologos, parang ginagano nila kasi yung pronunciation nila smooth na. So sa atin, pag binasa yeah. natin to, Kai Hologos. Uh, Kai ho logos. pag binasa nila to sa modern, Keologos. So, Ho parang yung logos. Tagalog na, 'di ba pag Tagalog ka ng taga Bisaya, ano ba yan dong, 'di Ah, ba? Pag ano kayo, ah, pag tag kayo na, ano ba yan? Parang ganun ano ba yan? ah, Hindi mo na mabilis pronounce. na. Pero nagigets mo kung native speaker ka. Ah, Pero yeah. So ito. Okay, good. So again, balikan natin Pastor. Ito. okay. Delete ko muna Yeah. lahat. Delete ko muna. Sige, balikan natin 'to. Sorry. Sige, Ayan, bakit ko ulit. balikan mo. And, ano na yan? Ah, RK, tama ba? RK, Tama. NRK. RK, N, ay, Ain, Ain yun, di ba? Ain, In. Ain ho, logos, Kai ho, logos. Kasi yung parang C na ganun, S yung dulo. Ah, Kai ho, logos. then this one. Tapos, Ain ulit yan. Ah, Ain, ah, pros ba yun? pros. Pros ano? Tama. Pros. Pros. Pros, kay, Teos. Teos. Tama, ano? Ay, Ah, tama, Teos. In ho logos. in Hologos. Okay. In ho logos. So of course, alam natin kung anong ano to, di ba? Si John 1:1 eh. Ah, NRK in Hologos, kay Hologos in pros, kay Teos in Hologos. Okay. So, ito na lang, tatanong ko. So far doon sa mga na-learn natin kay Pastor Jun, ano yung ma-recognize niyo? Okay, kay Pastor Kim, you can. Sino si Oppo? Can we ask? Sino tong isa kasama natin? Pastor lang Kim, kasi. Pastor Kim. Ah, Sino si Oppo? Please, tawag dito. Identify yourself. Oppo. Good, good, good. Pastor Siman. Pastor Siman, good morning. Good to have you. Nagda-drive ako, bibiyahe, pasakayan. No worries, no worries. Ano lang, record ko din naman to, pero yeah, if you can stay if you want. Okay. Thank you. Hintayin natin. Okay, dito na sa dahil lang po sa Pilipa. okay, okay. Hi Aslan, good morning. How are you? Ay, Ninong King mo. So hi to Ninong King. Kim. Sabi ko ba? Ninong King tawag niya. Okay, so ang tinatanong ko kanina pa, si Pastor Siman pala, Pastor Philip yung kasama natin. So Pastor Philip, so far dun sa mga na-learn natin, ano yung parang marirecognize mo na concept na pwede nating
Kasi alam na natin yung ano nito, yung tawag na ito, yung translation, di ba? So yung concept nila, ah, or concept and vocabs. Ah, ano ko ba, ano? Actually, parang ngayon, ang natutunan ko pa lang kay Pastor Aure, although marami siyang diniscuss, Ah, nung binabasa niya nung binabasa pa lang niya yung word. yung word, tama. Nung binabasa niya ganun, ay ganun pala ako basahin yun. Parang nung ko lang na-recognize nung binasa niya. Kasi Okay. nung una, para talagang Chinese yung nakikita ko lang. Although, ang ginawa ko kasi, sinunod ko lang yung assignment. Ah, Ang sabi lang niya kasi, dapat kabisado niyo na yung alphabet. alphabet, that's So, right. gabi-gabi, kinakabisado ko yung alphabet. Tapos, tumingin din ako ng mga videos. So, tiningnan ko kung anong letter yung katumbas nun. Okay, good. That's good. IBC. So, ngayon, nung nag-discuss siya ng huli, nakita ko na binabasa niya, para din pala akong English. So, kung Ah, ano ka ako yung letter, ganun niya babasahin. So, ah. sa ngayon, nandun pala ako. Ewan ko sa iba, baka ano. Parang, as in, para akong nursery na bumabasa lang. Talaga ganun Sinusubukan talaga ko. simula because this is a different language para tayong bata na nagsisimula. Kaya lang ang ginawa natin dito, Ah, binibilisan natin. Hindi talaga to, sabi nila sa language learning and alam to natin lahat. Hindi to yung normal na learning, 'di ba? Kasi yung bata ah, hindi mo naman tuturuan ng grammar eh. So sa kanila is ah, ma-adapt nila, maririnig nila. So merong mga ah, instructions ngayon ng Greek, medyo biblical languages and other languages, medyo mabagal kasi ini-immerse ka doon sa language mismo. So magsisimula ah, ka sa mga word pictures, ganon. ah, Kikitaan ka ng kabayo. Nak, what is Greek of kabayo? Nak, of horse? The toilet. Anyway. So, tinuturuan ko si Aslan eh. So, pinapakitaan. ah, Ganun. So, hanggang sa parang bata ka na nasasanay ka. Pero ito, we're pastors. We don't have that time. So, ganito talaga yung ah, seminary. But we will make ah, it as organic as we can. So ito, Pastor ah, Philip, it's okay, perfectly okay. You learned ito lang naman ang goal natin, di ba, na ma-recognize yung ah, letter and then malalaman natin paano mag-access dun sa internet. We will do that later. Ito na lang ah, siguro. Of course, meron kang ma-recognize na mga Pastor Kim, you're free to speak. May ma-recognize ka dito ng mga na vocabulary. ah. This one. Yung logos. Logos. Siyempre, yung logos. Okay. Yung theos. Ayan. Yung Theos and then merong Theon. Ah, Okay. theon. Tsaka yung ah, And then theos and theon. probably itong RK siguro. Ah, Ah, beginning, no? RK. ah, Beginning. okay. Sige. So, tingnan natin. Ah, so let's do let's do a little parang translation. So, ang N is that's one of the prepositions na ano natin yung mga prepositions, di ba? Proposition. So N is in. proposition. So in preposition, it puts the word in its place, kumbaga. So in, simple lang ang in, one of the ito kasi yung word na in, madami siyang, ang tawag yun is gloss, madami siyang meaning. Sometimes depende kung um, makikita mo sa context. But kasi ang in is pwede siyang in, pwede siyang at, and pwede siyang by. At Ah, by. so magdepende siya sa context. I Okay. don't know anong sa Tagalog ng ganun, di ba? But anyway. So dito, since ang next na word is beginning, so sa English, sometimes at the beginning or in the beginning, pero medyo In the mahirap beginning. pag sinabing by the beginning. No? Ah, So, ang nangyayari is, ang nilalagay is in, sa simula or sa, di ba? I think yung mm. in is sa Tagalog. So, Ah, in, sa and then pasimula. literally, wala itong the.
Oh, so nagiging beginning siya. In beginning. Yun yung literal. Kaya lang, kasi wala yung tinatawag nating article, no? This is the article, the definite article itong mga ho. Kaya, but dito, ang beginning kasi is, it's an specific um, concept or idea. So, in the beginning, theologically, pag narinig mo tong beginning, di ba pupunta ka sa Genesis 1:1, right? Genesis 1:1. So this is, itong RK na to, is referring to an specific, yung may precise talaga na anong sinasabi ni John dito. He's pointing us to the a beginning, a specific beginning, which is Genesis 1:1. Kaya ang translation natin nagiging in the beginning or in that beginning. Kaya kapag sinabi mo lang in beginning, hindi masyado siyang, sa English, hindi siya masyadong tawag dito, definite. So kaya nilalagyan ng in beginning na article in the English. So lahat ng translation nilalagyan nila ng the kahit wala yung article. Kasi pwedeng kung lagyan mo ng article, nagiging ganyan siya. He. Sorry. Nagiging he. In he, RK. Ganyan siya. Pero wala, hindi na to nilagay ni John. Itong ganito. Sorry. Ganyan. So wala, hindi na niya nilagay ito. Pero ang translation pa din natin is in the beginning. In the beginning. Okay. So in the beginning, itong in is, ito yung is, ang tawag nila dito is the be verb sa English. So ang base nito is ime, which means is. But ang in is past tense ng is, which is singular was. Okay. Was. So merong diyan, makikita mo yan na merong tawag doon yung patterns na later on makikita nyo. So ime is, and then in is was. So in the beginning was. Okay. And then what is this? Sir Philip, ito. Nasaan ba? Makikita mo. This one. May makikita Ayan yung pula. red dot. May makikita ka ba? Ayan. Meron na. Yan, So, ho. Diba yan? Ho. So what is ho? Definite article, sabi mo. Ba? Okay, tama. So, kaya maglagay ako ng... Okay, so yung definite articles na inaral natin is ho, and then this is masculine. Kahit na familiar tayo sa masculine, no? And then we have he, this is feminine. And then we have to, which is neuter. So lahat ng ito is the sa English. The article the. Okay. Tapos sa Spanish is, 'di ba, los, la. Meron sila kasing article na masculine, feminine. Sa English wala. So sa atin is ang, 'di ba? Parang ang article is. Wala ding yan. Wala ding gender. So this is singular, masculine singular, feminine singular, and then neuter singular. Now, merong concept na nominative na narinig niyo nominative. Ang nominative is, ang function ng nominative usually nominative.
from the word nomo yata, is ito yung subject ng grammatical subject ng sentence. So if we go back to grammatical subject sa nominative. So if we go back to sa ano natin dito, ito yung subject. The logos, the word. Okay. Pwede mo, Dalawa. pwede nating baliktarin yan na the word was in the beginning. And it will still make the same sense. Di ba? The word. Or hologos, pwede siyang hologos in NRK. Kaya lang, preserve natin yung in the beginning was the word kasi ito yung emphasis ni John, yung in the beginning. And may mga theological ano yan. But anyhow, ang subject natin is hologos. Kaya, ang ginamit na, erase ko muna. Ang ginamit niya na article is in the nominative. Kung mapapansin mo, nominative, and then we have accusative, and we have dative, and then, mali. Normally ganito siya. Genitive, ano ko yan later on, and then accusative. So, ang article is ho, and then to, and then this is ton. Puro yanda. Iba-ibang gamit lang, pero puro yanda. And ang article din dito sa sa feminine singular is these. I think here is sige lang. And then tain. Nalimutan ko yung dito eh. Ito pala. Tain. Ganyan. Okay, so yan. So pag nakakita ka ng ganito, ho is unang tingin mo yan is that would be the subject of the sentence. And then meron pang ibang gamit, but we will learn that later on. So balik tayo dito. So NRK hologos. So in the beginning, okay, was, ito yung verb natin, was the word. Okay. So in the beginning. So kailangan mag-supply natin ng the sa translation. In the beginning was the word. So okay na tayo sa clause na yan. In the beginning was the word. And then we will go to the next clause. Merong kay. So itong kay, pag nakakita ka ng kay, one of the pinakamadaming makikita mo is conjunction siya, meaning pinagdugtong niya yung dalawang phrases or clause. And, right? Sometimes pwede din siyang then or now, magdepende sa context. So andito na tayo sa and. So in the beginning was the word. Excuse me. Yes. Excuse me. So yung kay, mayroon ding ibang translation yan. Sometimes then. It can be then, now. Now. And sometimes meron ngang minsan but eh. Depende talaga sa depende sa konteksto. Paminsan-minsan. Like og. 'Di ba? Sa amin, Pastor Philip, yung og, mama, ano ang Tagalog yung og and? Ano Tagalog ng and, Pastor Philip? At. So pwedeng pag sinabi ko ako at siya. Ako at siya. Or
mabait ako at ah, balasubas siya, di ba? So, Ah, although contrast siya, pero ginamit ko din yung at. Pwede ko naman okay. gamitin na mabait ako, ngunit, di ba? So, yun yung but. Pero minsan, Ah, pwede kong gamitin na mabait ako at balasubas siya. Contrast siya, pero uh, ginamit ko lang yung at. Pero pwede din, kaya sa Greek minsan, tingnan mo yung context. Hindi siya normal kasi gumagamit sila pag but, gumagamit sila ng nakita yung de or ala. Pero sometimes and. So, but in this is and. Kasi he's connecting tawag yan is kumbaga magkadugtong na konsepto. Hindi siya umalis kumbaga. So, nandito na tayo sa and then we find the subject again. The oh, hologos. The word. Logos. Word and the word. And then was. Okay. Ito yung preposition na last time, di ba? Preposition. Pros. Was. Pros. SD. Normally, yung pros is sorry, sana. Ito. Preposition. Normally, yung pros is to or toward. Pero Toward. dito, ang gamit dito is with. With. And the word was with. Mhm. Okay. Now, so this is noun. This is verb. Ito yung verb natin. And then ito yung preposition natin. So, saan, kumbaga, pag sinabing preposition, di ba, yung position, saan niya pinoposition yung word. So, saan itong word, saan niya pinoposition? Pinoposition niya, nilagay niya, kumbaga, ang position or kinalalagyan ng word is yung with God. Okay, kaya natin. So, preposition. Ito yung preposition, ito yung prepositional phrase. Ito yung phrase na nagsisimula siya ng preposition. So, diyan sa inilagay. Paano ba sa Tagalog to? At ang ano bang logo sa Tagalog, Pastor Philip? Salita. Ang salita ay, paano nyo inan to? Sumasa Diyos. Sumasa Diyos pala dito? Oh. Ang pasimula ay ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Sumasa Diyos. Medyo hindi talaga niya nag-gets kasi sa Bisaya, ang pulong uban sa Diyos. Parang kasama. Which is, Tingnan ko sa ibang version. Tingnan ko sa AB tag. So mas nakuha ng Bisaya yung yung pros. Pero pwede din sumasa Diyos kasi nga yung concept nga ng pros. Kasama. Kasama, Kasi ang concept Ang salita ay kasama ng Diyos. Yan. Kasama ng Diyos. So, and then, we find another noun. Now, what can you see? Good. What can you see? I-compare mo itong noun na to sa noun na to. Ito. This one and then this one. The theon and the theos. Anong kaibahan? Yung isa ay hindi isa. Nasaan ba? So, theon, di ba? N and then Theon. theos. Os. Yung isa ay accusative. That's right. Yung isa nominative. Ano? Nominative. Nominative. Okay. Kasi dinadaya ko, tinitingnan ko dito sa tinignan ako dito sa Greek. Okay, Nakalagay kasi. Wala problema. And noun, na isang noun,
Isa din noun. Accusative is a nominative. Ano ba yung SG? Yung S SG subject. kasi siya. Okay, singular. Singular, ayan. Singular, parehas na singular. So Masculine. yung nominative kanina, nakita natin na Nominative. Nominative. hologos. Kasi makikita nating nominative siya kasi una ang makikita mo talaga ang makakatulong sa iyo is first is yung article. Pag na-memorize mo yung article, big help talaga sa the article is your best friend. Kasi most of the nouns, not all, most of the nouns may article. Most of And then, them. and then of course the ending. Ayaw ko pinamemorize ba sa inyo ni Pastor Jun? Logos, logo, Oh. logo, and then logon. So this is the nominative, genitive, dative, at saka accusative. Okay. Pero pag nakuha mo yung yung article which is ganito, itong article, most of the verbs is may kasamang article talaga sila. Most, not all, but most. So, pin down mo na kaagad. Na-pin down mo na kaagad na, oops, ano yan? Accusative yan, or genitive yan, or nominative yan. Kaya pagbalikan natin dito, yung natin, pag nakita mo na tong tong tonteon, so una is malalaman mo na teon. So, parang kasi on, lugon. Pero so malalaman mo na accusative siya. Mas lalo na kasi alam mo to. Tonteon. So ito, alam natin nominative to. This is the subject. This is the subject. Kasi nakita natin yung article at saka yung form, yung ending ng word. So it's the ending of the word. Most of the time is the ending of the word and the article. Malalaman mo kung ano ang gamit niya. No? So ito is we know that this is the subject. Kasi nominative siya. This one is the accusative. Meaning, ang accusative is the direct object. The object of the preposition. Okay. So, pag pros, normally, ang kasunod niya is accusative. So, toward or to. No? Pros, toward God. So, accusative ang kasunod niyan. So, yung mga preposition kasi, meron talaga siyang set na ano ang kasunod niya. Like for example, ang N. Pag preposition N, dative talaga ang kasunod niyan. Kaya itong RK na to, kung isusulat ko to, R, RK, kasi feminine siya. So ito yung nominative, RK. And then, ang genitive niya is RKs. And then, dative niya is RK. Okay, yan. And then, ang accusative niya is Kane. So, pag N, ganito talaga ang niya, dative form. Later on, maano natin yung dative. So, ang theon is in the accusative. Proston theon. So, and the word was with God or suma sa Diyos or towards Kasama God. ng Diyos. Kasama ng Diyos. Kasi ito yung direct object niya. Direct object of the preposition rather. So saan? So, pag sinabing at ang salita ay or was to or with what? Di ba? With God. So kahit pagbalik-baliktarin mo to, example, baliktarin natin, gawin nating kay tapos ton Tion
Ito yan. Pros, tontion, ain, ho, logos. Kahit baliktarin mo siya, malalaman mo pa din na this is the subject in your translation. Kasi ito yung nominative. So sa translation mo, magsisimula ka talaga sa, okay, kai, and. Pero ang maganda nito, Pastor Philip, sa Tagalog or sa Bisaya, pwede rin tayong magkabalik-baliktad. Sa English kasi, pag Oo. sinabi mong, and with God was the word, medyo, ano na, di ba? Asiwana, no? Pag sa atin kasi, example, at sumasa Diyos ang salita or at kasama ng Diyos ang salita. So, may advantage kasi tayo when it comes to translation, lalo na sa Hebrew and sa Greek also. Kasi maintindihan pa din natin yung ano kahit binabaliktad eh. Di ba? Example, kanin. Kumain ako ng kanin. Pwede kong sabihin nga, kanin, kumain ako. Maintindihan pa din, di ba? Pag English kasi, I eat rice. Pag binaliktad mo yan, rice, eat, I, patay tayo dyan. Di ba? Or I eat pig. Or I eat whatever. I eat fish. Pag binaliktad mo, fish, eat, I, na, patay tayo dyan. Pero sa Greek, kahit pagbalik-baliktarin mo, ma-recognize mo yung word by its ending. So binaliktad natin, ganun pa din yung meaning niya because of the ending of the word or the usage of the word. This is the subject, which is because it's nominative. This is the object of the preposition because it's the accusative. Okay. Pero, we follow si John, ginanyan niya kasi meron siyang emphasis. Meron siyang, may purpose siya. Bakit ginawa niya yan? Okay. Making sense pa ba ako, Pastor Philip? You can ask, you can make clarification. Okay. Mas lumilinaw na. Mas Although hindi lumilinaw. pa ako pamilyar, pero mas lumilinaw na siya. Nag-take notes din ako dito. Okay. So, mas nag-gets ka na siya. Okay. So, takeaway natin dito is you should know the usage of the word by its ending. Of course, una is alam mo yung word. I mean, yung vocabulary, di ba? Dapat alam mo yung vocabulary. And ma-access naman natin yan dyan sa software. And then, alam mo yung usage niya. Pag sinabing nominative siya, most of the time it's siya yung subject. Okay. And pag nangyaring ano siya, nangyaring iba yung ending niya or iba yung usage, iba yung ano niya, form of the word, then it must be another usage. This time this is the subject of the preposition. Object of the preposition rather. Saan? Sumasa. Sumasaan? Sumasa Diyos. Or kasama ng Diyos. Yes. So good. Okay. Making sense. Sana hindi ako nakadagdag ng kaguluhan. Mas luminaw nga. Noong una, dinediscuss ni Pastor Ore yung nominative, genitive, dative, accusative. Sabi ko, saan ba ginagamit to? So ngayon, mas nakikita ko na siya. Ganun pala yung paggamit. So remember, nominative is yun yung nomos. Nomo. Hindi nomos. Kasi nomos is law. Parang nomo or nomi. Anyway, basta subject siya. Yan lang muna. Merong ibang gamit ng nominative. Pero una is subject siya. Okay. Subject. Nominative. The subject of the verb. So, pag ganito, the word was... Grammatical subject. That's right. Grammatical subject. Subject. Good. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Dito ang medyo, dinidebatihan nila to eh. Kasi, sinasabi nila, di ba ang translation natin ito, and the Word was God. Right? So, dito ang salita ay Diyos. ang salita ay Diyos. Pero kung tingnan mo yung text mismo, the translation would be,
And bakit yung and ko nagiging ano na? And God was the Word. Right? God was. Di ba? And God Oh. was the Word. So theologically, magkakaroon ng ano, kaya itong mga, sino ba yung mga friends natin? Yung mga Aryans, di ba? Aryans. Ah, Sinasabi nila, dahil hindi nga talaga definite, walang definite article, and a God was the Word or the Word was a God. Di ba? Yun yung ginagamit nila. Dito yun, Jehovah's Witness. Oo, Jehovah's Witness. So, and the Word was a God. So, medyo merong discussion dito kasi yung sequence nga. So, kung titingnan mo, dalawa yung nominative. This is the verb, di ba? Unahin natin, titingnan natin yung verb. This is was. Pero, kung ito yung was, yung aim, now, ano yung subject natin? At saka ano yung magiging predicate? Kasi predicate sa sentence is, English grammar is, she is beautiful. Diba? So predicate yung beautiful. Or she is running. Or she is a manager. Diba? So she is the subject, is the verb, and then she is a woman or a woman. Kahit noun, both are noun. Ito actually pronoun. So bigyan natin. Michelle. Michelle. So this is noun, and then this is the verb, and then this a woman is still noun. Pero this is the subject and this is the predicate. Pero both are nouns. Di ba, Pastor Philip? Okay, both are nouns. So pag sinabi mong Michelle is cooking, which is that's what she's doing right now, this is the subject and then this is the verb natin, is cooking. So subject and verb. Pero dito is a sentence na both nouns, so merong ang predicate niya is noun pa din. So Michelle is a woman. Okay. Na pagdating natin dito sa text natin, meron tayong was na verb. Pero what is our subject? Yun ang ano doon. Kasi ang sinasabi, kung titingnan mo dito by the arrangement of the word or by the order of the word is, and God was the Word. So pwedeng, and a God was the Word. Pwedeng ganyan. Does it make sense, di ba? Theologically. A God was a Word. Or, ginawa ng mga mga Jehovah's Witnesses, ganun pa din was, ginawa nila, and the Word was a God. Now, we don't buy that. Kasi hindi ka masyadong magano dito, no? Pero ang sinasabi natin is, ang translation natin, and God, nawala. Sorry. Lost connection. Sandali lang. Okay. Okay. Bumalik na. Okay na. And God was, and the Word, sorry. And the Word sa atin is, and the Word was God. So yun yung natin, understanding natin na sinasabi. Now, how did we come up with choice natin na this is the subject, the logos is the subject, and the God is the predicate? Tawag nila dyan is predicative
a predicate nominative. So nominative pa din siya, pero kasi noun pa din siya, pero ang tawag nila is predicate nominative. Is functioning as a predicate. Naalala ko yung joke ni Erap eh. What is predicate? Sabi niya, pakawalan mo ang pusa. Predicate eh. Okay. Predicate. Kawalan mo ang pusa. So naging predicate nominative siya. So meaning is the God here is not functioning as not a subject of the sentence, but rather the predicate. So ang subject pa din is word. And ito naman talaga yung subject ni John, di ba? Sa verse 1. Ang pinag-uusapan talaga niya is yung word. And going down, ang pinag-uusapan talaga dito, I mean, even in the whole letter ni John, epistle, gospel ni John, it's about the word, it's about Christ. Word. So ito talaga yung subject niya. The word, and the word. So he's talking about the word, who is Jesus. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So yun yung translations natin. Kaya pumunta tayo dyan. And let me check. Dali lang. Okay. So ito, this noun is in the nominative case, kating itong theos, but not because it is the subject of the clause. The subject is the logos. This noun representative another use of the nominative case, which is predicate nominative. Kailangan siya ng linking verb na was. That's why ang translation natin is the word was God. So, balik na tayo. So, in the beginning was the word, and the word was with God. So, hindi ka magsasabi pala dito ng was with the God. Because may mga words na, like, example, yung God is, sa English, hindi ka gagamit ng article. Yeah. Like, for example, love, you don't say the love. Peace, the peace. Paminsan-minsan na, arbitrary yung paggamit sa translation natin ng article. But for the most part, pag sinabing God, you don't say the God in English. God lang ang translation natin. We know that ginamitan siya sa Greek ng the article because it points to a definite entity or idea. Definite man yung God. Ang Diyos, kumbaga ang Diyos. Oh. So, sa Tagalog, hindi mo sasabihin kasama, paano ba, Pastor Philip? At ang salita ay Kasama ng Diyos. ng Diyos. So, hindi mo sasabihin kasama ng ang Diyos, di ba? Hindi mo Ang Diyos. nakikita yung ang. So, with the God. So, that's John 1:1. And what we tried to do is, para lang yung inaral natin kay Pastor Jun, malagay natin dun sa actual text and how is it working. Obviously, ma-apply yan. wala dito sa John, wala na sa John 1:1 ang lahat ng concept na inaral natin with Pastor Jun. So we only have the article, the nominative and the accusative. And then meron tayong konting preposition, no? Pros at saka ain. And then meron tayong conjunction, kai. And meron tayong verb, isang verb, was. So ang adjective hindi pa natin na nakita. So in John 1:1 we have a few concepts na pag-aralan. Questions. 1 hour na tayo. So if you don't have that much time, pwede tayong mag-end dito. But I can extend up to 30 minutes, 11:30. Kung okay lang sa inyo. But if you need to go, walang problema.
pwede nating tingnan yung John, yung 1-2. John 1-2 if we still have time. Ah, Ano? meron din akong ginagawa. Okay. So, So, 1 hour lang muna. 1 hour lang. Okay, let's go with 1 hour. Okay lang yung 1 hour. Para, Pero ang dami ko natutunan. yeah, sure. Review ko pa ulit. So, re-review. Nirecord ko to and then lagay ko sa YouTube ko na lang. And then send ko lang yung link. Okay. But Okay. anyhow, I would also be sending you some other um, madami tayong makikita na mga videos na talaga. But iba pa din yung somebody's teaching na in our language, di ba? Yeah. So one verse down and ang ano pa dito is Yes. pwede itong ma-memorize para talagang concrete yung concept. You don't only memorize yung John 1:1 sa Tagalog or sa English. Now you can memorize na in Greek. So NRK, in Hologos. And hold. Try to memorize. Kay Logos and Proston Teyon kay Teos and Next time we will cover a Hologos. few more verses. 1, 2, 3, 4 siguro. Nangangapa pa din ako paano ko gagawin. But yeah, at least some concepts are concrete na sa ano nyo. Good. Thank you. Thank you for your time, brothers, Pastor Kim, Pastor Edmond. Sana matuloy yung hinintay ko pa yung reply nila. Matuloy na makapunta kayo dito ulit. Oo, excited nga ako. Sana matuloy. Kita-kita ulit tayo. Babayad ko na lang yung misis ko para kasama ko. Sasama ba ulit? Kasama ko yan. Para meron ako kasama. Tandaan. Para may kasama.